Finally, ay lumagay na nga sa tahimik ito si Carlo Aquino. Grabe, 38 years old na si Carlo at ngayon lang niya naisipan na magpakasal at napili nga niya ay kanyang pinakamamahal na babae na si Charlie Dizon. No, hindi naman mapagkakaila to, no, dahil nung bago pa ang relasyon nila ni Charlie medyo magulo ang mga teorya ng mga tao kasi 'di ba ang daming may ayaw kay Charlie para dito kay Carlo dahil nga daw iniwan daw ni Carlo yung nanay ng kanyang anak na si Trina Candaza, which is hindi naman natin alam kung ano talaga yung storya sa likuran nito, pero syempre yung nakikita lang natin dun lang tayo magre-rely. Alam nyo kasi minsan hindi natin masasabi kung ano ba talaga yung damdamin ng isang tao kasi sila yan eh. Hindi naman nila pwedeng ilahad lahat sa publiko kung ano ba yung nangyayari behind closed doors. Kung first birthday nung anak nila ni Trina, okay naman sila, mukhang okay naman, mukhang namang kinikilig ito si Trina kay Carlo at mukhang gustong gusto pa rin ni Trina na magkabalikan sila ni Carlo, pero it seems like si Carlo yung parang may ayaw. Hindi naman siguro ito dahil lang sa may napusuan kang babae, it might be ganon dahil nga etong katangian na hinahanap mo ay wala siguro dito sa isang babae na to. Hindi ko gina-justify ang pagiging babaero o ang pangangaliwa. No? Kung sakaling mang nangaliwa ito, si Carlo, pero siguro behind closed doors, hindi naman natin ito mauunawaan lahat. Baka nga meron kasing nagpa-trigger din kung bakit nagkaganon yung sitwasyon ni Trina at saka ni Carlos. Itong kay Charlie Dizon at saka itong kay Carlo Aquino ay para siyang may connect sa taxi cab theory. Naaalala nyo ba ito? Yung nag-trending sa TikTok. So, ito daw yung the cab light theory, why men only marry when they're ready. Yung tipong mga lalaki na kahit may mga matagal na silang mga karelasyong babae, hindi nila ito inaalok magpakasal kasi hindi pa nila nakikita yung sarili nila na makakasama nila itong tao na to habang buhay. But then, pag naghiwalay na sila ng babaeng yon at nakakita siya ng panibagong babae na nag-click sila kaagad, kahit 2 months pa lang silang nagkakasama at nagkaroon ng relasyon, pakakasalan niya agad. Meron palang mga ganun talaga. So, it's common, hindi yon pang babarang. Hindi yun pang gagayuma, guys. Kaya huwag masyadong palabintang kasi may ganun talagang teorya, di ba? So anyway, yun nga siguro ang nangyari sa kanila kasi nga naman, tignan mo. For a very brief moment, mga nasa 1 year pa lang ata sila ni Charlie na magkarelasyon ay pinakasalan niya na kagad. At ito nga ay tahimik na tahimik. Wala man lang press release na ikakasal sila nitong araw na ito. Bigla na lang ginulat nila ang media na ito na, kinasal. 'Di ba? At mas mainam yung mga ganun yung pagkalimbawang wala kang sinasabihan na maaaring makausog na mga bagay-bagay, 'di ba? Dapat maingat din tayo minsan kasi totoo yung usog. Totoo yung balis na yan. Naniniwala ko dyan. So, mainam talaga yung wala kang pinagsasabihan. Ito nga ay very solemn yung kanilang kasal. I assume yung mga visitors nila are just close friends and family. Kasi, di ba, wala silang pinress release or anything na may kasal sila. Although, nagpahiwatig sila nung time na may interview sila together way back. Sabi nga nila na they're thinking naman about serious things na. Like in the future, pinag-iisipan na daw nila yon. Pero hindi ko akalain na yung future pala ay very, very soon. So, tingin ko naman talaga dito kay Charlie at kay Carlo Aquino, every time na may ipopost sila mga ganap sa kanilang mga buhay at mga pictures or so sa kanilang mga accounts, sa mga social medias, they're very much in love. Kasi makikita mo naman sa mata ng isang tao yan kung in love talaga siya or etchos-etchos lang. So anyway, nakakatuwa kasi finally nagsettle down na ito si Carlo Aquino kasi 'di ba marami tayong mga nababalitaan ng mga naging karelasyon niya noon.
Katulad na nga lang nitong kay Camille Prats. Itong kay Camille Prats ay hindi naman niya naging karelasyon, niligawan niya 'to right after Angelica Panganiban, which is na-hurt si Angelica kasi best friend niya ito si Camille Prats. No, ito kasi si Camille Prats yung pinaka-minimal na chika tungkol kay kay Carlo kaya siya yung inuna ko. Yung mga matagal niya naging karelasyon, si Angelica Panganiban. So si Angelica talaga yung showbiz girlfriend na nagtagal sa kanya. Like 6 years silang magkarelasyon. Pero dahil nga bata sila, 2 beses silang nag-break up. At ang rason daw ng kanilang pagbe-break ay palaging third party. So siguro sa side yun ni Carlo Aquino dahil babaero nga. So anyway, 2018, muli sila nagkasama sa isang proyekto at naging MU ulit sila. No? Sinusuyo ulit ni Carlo Aquino itong si Angelica Panganiban. No, at medyo kilig-kilig factor din to si Angelica at lagi nga meron silang shared moments sa social media na parang marami naglulong na sana magkabalikan nga silang muli. Pero na-disappoint itong si Angelica for the nth time dahil may nabalitaan na naman siya na panibagong babae na naman na sumulpot sa buhay ni Carlo Aquino. Siguro talagang searching talaga to si Carlo ng talagang saswak talaga sa kanya. Kasi noong time na 2018 na supposed to be magbabalikan sila ni Angelica Panganiban ay sumulpot itong si Trina Candaza na naging ina ng unang anak ni Carlo Aquino, no? So, sumulpot ito at kini-private nila as much as they can. But, eto nga ay content creator din kasi to si Trina. So, minsan naghahayag siya ng mga life happenings niya. And, alam mo naman mga Marites, syempre, di ba, mag-aantaba yan sa mga kaganapan mo sa buhay. Tapos nung way back 2016 na pabalita din, no, actually hindi naman to tago sa mga tao dahil kalat na kalat to na si Carlo Aquino ay nagpaalam sa mga magulang ni Maha Salvador para ligawan siya. May mga moments sila together na nasa labas sila, ganyan, dating sila kumbaga. However, hindi din nag-succeed yung kanilang relasyon at eto na nga yung kay Charlie Dizon, which is parang a year ago lang. Nagkasama sila sa isang project. And then, dun na from there, nag-click sila. Siguro na-enjoy talaga ni Kaloy itong company ni Charlie Dizon. Kaya talagang napamahal ng tuluyan talaga sa kanya. At masaya tayo para sa kanila. Huwag tayong mag-spread ng hate. Kung kanino ka mang fan, maging masaya tayo basta sa mga ganitong life's winning moments. Paubayan na natin yan sa kanila. At thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!